Alam mo ba na sa isang cup lang ng harina mo, pwede ka na makagawa ng 60 pieces o higit pa? Bongga, ang dami. Okay, so ayan, maghanda tayo ng lalagyan. Pagkahanda ng lalagyan, maglagay na tayo dyan ng harina. Cake flour ginamit ko dito, pero pwede kang gumamit ng all-purpose flour. Oo, pwede rin naman yung bread flour, pero medyo iba na texture pagka bread flour eh. Lagay na rin tayo dito ng baking powder. Pampaalsa yun. Tsaka suka. Pag wala kang baking powder, pwede kang gumamit ng baking soda. Pero dapat mas konti lang lalagay mo kasi mapait yung 2 piraso ng itlog. Oo, tapos lagay ka dyan ng mantika. Naglalagay ako ng mantika dito para kasi mas malambot yung texture niya, hindi magaspang. Nakakabulunan kasi pag walang mantika. Malalaman nyo yung pagka tinry nyo. Oo. Tapos ito, condensed milk yung nilalagay natin. Instead na tubig yung nilagay ko, madalas kung mapapansin nyo sa mga recipe ko, pagka gantong recipe, ang nilalagay ko condensed milk na liquid kasi mas fluffy ang texture kaysa sa tubig. Ayan, para naman sa flavor, naglagay ako dito ng, ayan, durog na mais. Yan yung mga nasa dilata. Hindi ko naman nilahat, konti lang naman ang lagay ko, sakto lang. Oo. Pwede hindi ka na maglagay kung nagtitipid ka kasi masarap naman kahit walang flavor na yan mais. Haluin mo lang. At syempre, kung sa tingin mo, hirap na hirap ka maghalo, may buo-buo pa rin, okay, meron ako i-recommend sa inyo na pwede nyong gamitin. Kung nagmamadali ka o wala kang mangkok na malalim dyan, ito na lang gamitin nyo yung gantong container. Oo, pwedeng diyan ka na mismo magtimpla. Diyan mo na mismo ilagay yung mga rekado kaninang nilagay natin sa mangkok. Bale, ito ay pinapakita ko lang sa inyo kung anong kinaibahan kapag sa mangkok mo siya hinalo at saka dito sa mismong container. Kaya pagka sa mismo container nyo nilagay, oo, yan, diretso dyan nyo nahahaluin. Okay, pinakita ko lang sa inyo, alug-alugin lang natin para makita nyo kung paano siya gamitin. Merong yan parang spring sa loob. Parang yun yung mismong magiging wire width ka sa loob na panghalo habang inaalog mo. So, ayan itsura ng butas niya. Medyo malaki-laki siya, kaya huwag mo masyadong itutuwad. Pero kung kung may merenggeng halo, pwede ituwad mo siya ng bongga. Oo. Okay, tas instead na mantika yung nilagay ko dito, ang nilagay ko margarine. Oo. Pero syempre, konti lang. Sakto lang. Isang beses ka lang magpapahid kasi yung ginamit naman natin ditong flat pan ay ceramic coating. Ibig sabihin, no need oil na yan. Tapos alugin mo lang ulit. Tapos ayun na, ready to go ka na. Oo. Nakadepende naman sa'yo kung gaano kalaki yung gagawin mo. Bale sa akin kasi, ito pala yung recipe natin, yung pang recipe natin. Okay, mini pancake yan. Pero syempre, may flavor siya na mais, kaya mini corn pancake na ang tawag sa kanya. Oo. Ang ganda lutuan nitong flat pan natin, kaya lang sold out na eh. Oo. Pero may iba pang design na pwede niyong mabili. Lagay ko na lang sa baba kung saan mabibili. Okay, ganyan ang lutuin yan. Napakabilis lang din. Pero syempre, yung pagbilis ng pagluto, nakadepende sa klase ng lulutuan nyo. Ganun. Oo, ganun talaga. Kasi lagi ako nagluluto ng pancake sa bahay dati pa eh. So, parang, napansin ko siya. Dati, yung nilulutuan ko ang tagal maluto ng pancake. Pero, depende pala yan sa pinakalutuan mo. Sa pinakakawali, ganun. Kung mabilis mag-absorb ng init. So, pag naluto na siya, ganyan siya karami, bongga. Nasa 60 plus yan, ang dami. So, pero syempre, nakadepende sa laki ng gusto mong maluto. Para naman sa mga eksaktong listahan ng recipe o rekado natin, bisitahin lang ating YT channels, Foodie Par, Halo Mix, at Chef Ellen. Sige na, goodbye, good luck. Love you.